Hi guys! Sa video na ito pag-usapan natin ang tatlong personalidad na madalas pinag-uusapan ng taong bayan. Itong si Elias na kasalukuyang hinaharap ang kasong isinampa sa kanya ng kanyang manager. At itong si Vice Ganda na ina-unfollow ng 1,000,000 taga-subaybay. Totoo ba? At itong si Chris Aquino na i-isolate dahil sa kanyang kalagayan. Ayon sa isang mainstream media, itong si Elias J. TV ay kakasuhan ng patong-patong na estafa. Nakatakdang kasuhan ng negosyante at talent manager na si Beverly Labad-Labad ang kanyang talent na si Elias Gabonada Lintukan Jr. o mas kilala bilang Elias ng kasong estafa through false pretenses dahil umano sa patuloy nitong pangongolekta ng pera mula sa mga concert producers at organizers nang hindi isinusumiti sa management. Pinadalhan na rin ng memorandum si Elias para magpaliwanag ukol sa di umano'y iligal na pangungulikta na kinukumpirma naman ng kanyang personal assistant na si Ryan Porras at iba pang miyembro ng banda. Narito ang tala ng mga organizer at pizza na di umano'y kinuhanan ni Elias ng pera. 160,000 pesos noong Hulyo 12, 2025 sa Carmen at 210,000 noong Hulyo 14, 2025 Sagay, 30,000 pesos noong Hulyo 16, 2025 sa Jensan at 170,000 pesos noong Hulyo 18, 2025 Kabadbaran, 157,500 noong Hulyo 19, 2025 sa Mutya, Zamboanga del Norte at 190,000 noong Hulyo 24, 2025 sa Santiago, 157,500 noong Hulyo 26, 2025 sa Quickie Jensan, 190,000 pesos naman noong Hulyo 27, 2025 Esperanza, 210,000 noong Hulyo 30, 2025 Kabangkalan at 210,000 pesos noong Hulyo 31, 2025 Aloginsan, Cebu, 210,000 pesos noong Agosto 2, 2025 sa San Remigio, Cebu, 15,000 pesos noong Agosto 3, 2025 sa Tropicana, Jensan, 210,000 pesos Agosto 5, 2025 sa Dumarao, Capiz at 210,000 pesos naman noong Agosto 7, 2025 Libungan, North Cotabato. Sa kasalukuyan umabot na sa kabuuang 2,330,000 pesos ang di umano'y iligal na nakolekta ni Elias na dapat sana ay ang management ang may responsibilidad na mangulikta. Ayon kay Attorney Ivan Patrick, ang abogado ni Labad-Labad, walang otoridad si Elias na mangulikta ng talent fee mula sa mga producer at organizer, batay na rin sa kanilang pinirmahang kontrata. Dagdag pa ni Attorney, ang tiyak na haharap si Elias sa patong-patong na kaso ng estafa na maaaring humantong sa parusang pagkakulong ng 20 hanggang 40 taon o reclusion perpetua kung mapapatunayan na malaki ang halagang kanyang nakuha, bukod pa sa obligasyong isauli ang kabuuan ng pera. Samantalang si Vice Ganda naman ay nabawasan ng 1,000,000 followers matapos ang komento ukol sa ICC. Mula 20 milyon, bumaba na sa 19 milyon. Nawala ng mahigit 1,000,000 social media followers si Vice Ganda matapos ang isang kontrobersyal na biro na nakatuon sa mga DDS supporters sa kanyang Super Divas concert. Sa isang segment na palabas, pabirong sinabi ng komedyante, "Nothing beats a jet ski holiday. Get a free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Huwag niyo akong subukan. Kasunod nito ang malutong na pagmumura." Agad na kumalat online ang pahayag at nagdulot ng mainit na diskusyon. Pagsapit ng alas 9:20 ng gabi noong Agosto 10, bumaba na ng 1,000,000 ang bilang ng followers ni Vice. May mga kritiko na nagsabing lumampas na siya sa linya, habang ipinatanggol naman siya ng mga taga-suporta bilang may karapatan sa pagpapatawa at komentaryong politikal.
Sari-saring komento ang lumabas sa social media. May nagsabing nagwawalis lang daw sila ng basura. Mayroon ding mga basura na mismo ang nag-unfollow. At iba pa na nagsabing hindi kawalan kay Vice. Habang may ilan din na nagkomento ng OA naman ang 1 million. Nasa 115k hanggang 200,000 lang talaga ang nag-unfollow. At ang huli itong tungkol kay Kris Aquino. Inanunsyong mag-a-isolate ng 6 na buwan. There may be no tomorrow for me, ayon kay Kris Aquino. Matapos magbahagi ng bagong balita ukol sa kanyang kalusugan noong nakaraang buwan, nanatiling mababa ang presensya online ni Kris Aquino at paminsan-minsan lamang nagbibigay ng update. Sa pinakahuling post niya nitong madaling araw ng Agosto 11, ibinabahagi ng TV host at actress ang kanyang kondisyon at isang malaking desisyon na may kinalaman sa kanyang kaligtasan. Sa kanyang Instagram post, isinulat niya, "On purpose, matagal akong hindi nag-upload. I have to admit, if I told you what was happening, some of you may stop praying because my autoimmune disease were increasing in number and my life-threatening ailments needed to make me a brave choice. Trust me, it's difficult to accept every night when I sleep that there may be no tomorrow for me." Ibinahagi rin ng 54 anyos na multimedia personality na nakatulong ang kanyang pamamalagi sa ibang probinsya nitong mga nakaraang buwan para palakasin ang kanyang loob na gawin ang lahat upang labanan ang kanyang mga autoimmune disease. Plano ni Kris na magkulong sa kanilang compound sa Tarlac hanggang sa katapusan ng taon para sa bagong gamutan. My almost 2 months stay in this private beach property owned by a kind and generous family who want me to regain my health as well as strengthen my faith in God's merciful healing power. I came to a decision. I have another 6 to 8 hour infusion session in 6 days. It's one of the strongest autoimmune immunosuppressants together with my 2 other, 1 taken daily and 1 given via injection, will totally wipe out my immunity. I will be in preventive isolation for 6 months. I will live in our compound in Tarlac. My Cuangco cousins and I call it Alto. Dagdag pa niya. Ipinaliwanag din ni Kris kung bakit hindi madalas makita sa kanyang post ang panganay na anak na si Joshua, anak niya kay Philip Salvador, at ang kanyang pasasalamat sa suporta ng bunsong anak na si Bimbi. Where's Kuya since the death of his Lola Cory, Lola P and Tito Noy, seeing me frail, weak, often attached to my IV drip, Kuya is traumatized, visibly shaking, repeating, "Mama, get well. I love you." For now, he's living with my genuinely super loving cousin, ayon kay Kris. Dagdag pa niya, Bim, now 18, has sacrificed much to take care of me. He is heaven's gift, my optimistic adult who reminds me I should never surrender. After a few more scheduled tests and treatments and my recuperation, Bim and I are ready to reveal all and show you everything for the first time. Please continue praying. Kailangan na kailangan ko. Nagpasalamat din si Kris sa buong medical team na tumulong sa kanya sa 2 ospital. Thank you to both Makati Med and St. Luke BGC, my doctors, their fellows, and residents, the nurses assigned to me in the hospitals, my personal nurses, the many skilled technicians operating the high-tech machinery, and all who continue to believe gagaling pa rin ako. Tuloy ang laban, anya. Noong nakarang buwan, nilinaw ni Kris na wala siyang cancer sa kabila ng kanyang mga autoimmune disease. I have always been cancer-free. I think my having another PET scan on the day before Mother's Day was misunderstood. That was done to check the condition of my autoimmune and long-term COVID-damaged lungs. Medyo sumobra na kung pati cancer meron ako. I now have 9 primary autoimmune disease. Number 10 is a result of the 9 and I have an 11th disease that came about because of my lupus, rheumatoid arthritis, at ilan pang autoimmune disease. I love my sons and they aren't ready to lose me, especially Bim, who just turned 18. Thank you for loving me, sabi niya.